Isang liwanag na hindi kayang ipaliwanag ang biglang lumitaw sa langit. Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang bumaba na parang kidlat mula sa langit, at yumanig ang buong mundo. Napahinto ang Grand Priest. Tumigil ang lahat. Huminto ang oras. Lahat ay napatingala, naghihintay kung ano ang lalabas mula sa banal na liwanag. Unti-unting may isang anyong lumitaw, dahan-daang bumababa, parang nagmumula sa isang mundong hindi kayang pangalanan. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Natahimik ang buong paligid. At nang tumapak ang kanyang mga paa sa lupa, nabalot ng matinding gulat ang lahat. Siya ay nagbalik. Ang inaakalang tuluyang umalis. Ang pinaniwalaang patay na. Ang kanyang pagkawala ang nagtanggal ng pag-asa ng lahat. Si Goku iyon. Pero hindi na siya ang dating Goku. Si Goku ay nasa isang banal at makalangit na anyo. Ang lakas na bumabalot sa kanya ay hindi na karaniwang enerhiya, ito ay liwanag mismo. May suot siyang kwintas na ibinigay ng ina ni Zeno, isang espesyal na relikya na tuluyang nagbago sa kanyang pagkatao. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng puti at ginto. Ang kanyang buhok ay kumikislap na parang unang liwanag ng umaga. Ang kanyang mga mata ay kalmado, parang alam na niya ang kapalaran ng buong mga universo. Sa tabi niya ay dalawang nagniningning na espiritu, mga liwanag na nakatanim sa kanyang puso. Sila ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Sila ang dahilan kung bakit siya nakabalik. Nakatayo ang lahat, hindi makagalaw. Si Gohan ay nakahandusay sa lupa, tahimik na nakatingin kay Goku, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mukha ni Gohan ay puno ng gulat, pananabik, at luha. Nakatayo sa harap niya ang isang bagay na hindi niya kayang unawain. Dahan-dahang lumapit si Goku. Matatag ang bawat hakbang. Inilapag niya ang kanyang kamay sa ulo ni Gohan at marahang tinapik ito, parang sinasabi, nandito na ako. Hindi makapaniwala si Gohan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi rin siya makapagsalita. Nagpatuloy sa paglakad si Goku. Dumaan siya kina Zeno at sa kanyang mga gwardya. Nanlaki ang kanilang mga mata, halos mapuno ng takot. Hindi maunawaan ni Zeno ang presensyang ito. Hindi niya ito mabasa. Hindi man lang niya maitaas ang kanyang kamay. Pagdating kay Vegeta na nakahandusay sa lupa, pilit nitong iminulat ang kanyang mga mata. At nang makita niya si Goku na nakatayo sa harap niya, nagliliwanag ng malinaw na banal na lakas, dito ay ngumiti siya. Isang ngiti ng taong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Sa basag ngunit mayabang na tinig, sinabi ni Vegeta. Alam kong babalik ka. Pinatunayan mo sa lahat na ang mga Saiyan ay hindi kailanman dapat maliitin, lalo na kapag nauunawaan nila ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Marahang tumango si Goku at sinabi. Narinig ko ang lahat, Vegeta. Narinig ko ang iyong pagtsatsaga, ang iyong katapatan, at ang bigat na pinasan mo. Salamat sa pagliligtas sa aking anak. At salamat sa pagdadala ng pasaning hindi dapat pinapasan ng isang tao mag-isa. Inilagay ni Goku ang kanyang kamay kay Vegeta. Sa isang haplos lamang, ganap na gumaling at bumalik ang lakas ni Vegeta. Nagpatuloy si Goku sa paglakad habang ang lahat sa paligid niya ay walang masabi. Huminto siya sa harap ng Royal Creation. Tiningnan siya ni Goku ng isang titig na napakalalim, parang nakikita niya ang mismong kaibuturan ng kanyang pag-iral. Sinabi niya, may lihim sa loob mo. Isang lihim na ibinaon ng Grand Priest, isang bagay na hindi pa rin natin lubos na nauunawaan. Lumapit siya, inilapat ang kanyang kamay sa dibdib ng Royal Creation, at sinabi, hindi pa dumarating ang wakas mo, dahil hindi pa nagsisimula ang iyong katotohanan. Biglang nagliwanag ang buong katawan ng Royal Creation, at siya ay ganap na nabuhay muli. Nang masaksihan ito ng Grand Priest, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, isang gulat na hindi niya kayang itago. Tahimik at kalmado, walang emosyon sa mukha, dahan-daang lumapit si Goku. Bawat hakbang ay matatag. Napigil ang hininga ng lahat, walang nang ahas gumalaw. Huminto si Goku ng eksakto sa harap ng Grand Priest. Nakatitig ang Grand Priest sa kanya at hindi makapaniwala. Paano siya nakabalik? Walang paliwanag. Walang loika. Walang sagot. Dahan-dahang itinaas ni Goku ang kanyang kamay at hinawakan ang baba ng Grand Priest. Ginawa siyang parang isang batang walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang mga ginawa. Nanigas ang Grand Priest.
Aatake ba siya? Tatakas? Mawawala? Wala siyang alam. Wala siyang kontrol, wika ng Grand Priest sa isip nito. Tumingin si Goku sa kanya nang may nakamamatay na kaseryosohan at nagsalita sa mababa ngunit tumatagos na tinig. Panahon na para malaman ni Zeno ang katotohanan. Nanginig ang mukha ng Grand Priest. Pagkatapos, pinilit niyang ngumiti, isang huwad at pilit na ngiti, upang itago ang takot na kumakain sa kanyang dibdib. Katotohanan. Anong katotohanan, Goku? Ang tanging katotohanan dito ay ikaw ang lumampas sa kontrol ng universe. Simula pa noon, ikaw na ang pinakamalaking banta. Ginagawa ko lang ang lahat para protektahan si Zeno mula sa'yo. Tumingin si Zeno sa kanilang dalawa, parang isang nawawalang bata. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi niya maintindihan kung paano biglang nagbago ang lahat. Mariing nagsalita si Goku. Kung may isang nawala ng kontrol, ikaw iyon. Tumingin ka sa paligid. Lahat ng ginamit mo ay nagbalik na sa kanilang tamang pag-iisip maliban sa'yo. Tapos na ang panahon ng panlilinlang mo. Alam ko na ang buong katotohanan, sinabi ni Goku ng mariin. Ikaw ang nagkulong sa ina ni Zeno. Ikaw rin ang dumukot sa isang inosenteng nilalang at ginamit ito para sa sarili mong likha. Ang nilalang na iyon ay ngayon ay nakatayo sa aking panig bilang liwanag. Ikaw ang namuno sa pag-iral gamit ang takot dahil natatakot ka sa araw na may babangon at aagaw sa posisyon mo. Nanigas ang Grand Priest. Wala siyang nasabi. Biglang nagsalita si Zeno. Malakas ang boses niya, puno ng pagkalito, isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Grand Priest, totoo ba ang sinasabi niya? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Lahat ay napalingon sa Grand Priest. Ngumiti siya at bahagyang yumuko kay Zeno, halatang pilit ang pagiging kalmado. Aking Panginoon, sabi niya. Bakit ninyo paniniwalaan ang mga kasinungalingan ng rebelding ito? Sinusubukan lamang niyang baluktutin ang katotohanan upang magdulot ng pagdududa sa inyo. Simula pa sa una, siya na ang tunay na panganib. Siya ang pumihil sa pagbabalik ng inyong ina. Humakbang pasulong si Goku. Biglang lumakas ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Napaatras ang Grand Priest ng isang hakbang. Sa unang pagkakataon, takot ang malinaw na lumitaw sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nabiyak at tuluyang nasira ang halo sa likod ng kanyang ulo, ang simbolo ng kanyang banal na autoridad at tungkulin bilang tagapangalaga ng balanse. At kasabay ng tunog na parang pagkabasag ng kalangitan. Nabigla ang lahat, lalong-lalo na si Whis, na matagal nang naghihinala na ang kanyang ama ay gagawa ng isang mahigpit na ipinagbabawal na bagay. Ipinikit ng Grand Priest ang kanyang mga mata at pabuulong na nagsalita, halatang nag-aalala. Wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan ko nang gisingin ang kapangyarihang ipinagbawal hawakan mula pa noong unang paglikha. At sa isang iglap na wala ang Grand Priest sa bilis na hindi kayang makita ng sinuman. Ang tanging nakasunod sa bakas ng kanyang galaw ay si Goku at ang mga gwardya ni Zeno. Sumigaw si Krillin. Nasaan siya? Si Vegeta naman ay nanginig sa galit, mariing nakakuyom ang kamao, hindi niya maunawaan ang bilis ng Grand Priest, kung paano ito nawala ng ganoon kabilis. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata. Sa isang tinig na kalmado, ang uri ng katahimikan bago ang isang bagyo, marahan niyang sinabi. Vegeta, manatili ka rito. Protektahan mo ang Earth. At ikaw Whis, ibigay mo ang lahat ng kaya mo. Maghanda kayong lahat. Dahil kahit ang mismong pag-iral ay hindi kakayanin ang aking ilalabas. Samantala, ang Grand Priest ay rumaragasa sa isang napakalayong lugar sa bilis na lampas sa imahinasyon. Pabulong na nagsasalita sa sarili at puno ng takot. Kaunti na lang, makararating ako. Makikita mo ang mukha ng walang awa. Bumalik ang eksena sa Earth. Isang hakbang pasulong ang ginawa ng Royal Creation, tahimik na tumabi kina Vegeta at Whis. Nagulat ang lahat, ang nilalang na ilang minuto lamang ang nakalipas na ginamit na sandata ng Grand Priest, ngayon ay nakatayo na sa kanilang panig. Itinaas niya ang kanyang ulo, puno ng kumpiyansa, at sinabi, huwag ninyong isipin na ang pagtayo ko sa tabi ninyo ay awa. Tumanggi lamang akong hayaan na ang isang tulad niya ang magtakda ng aking kapalaran. Samantala, si Zeno ay nakatitig kay Goku, parang isang batang nawawalang naghahanap ng kahulugan.
Hindi niya alam kung sino talaga si Goku, at kung bakit nagtitiwala ang kanyang puso rito. Itinaas ni Goku ang kanyang ulo patungo sa kalangitan at marahang ibinulong sa sarili. Zeno, maghintay ka lang. Ibubunyag ko ang katotohanan. At sa lalong madaling panahon, makakapiling mo ulit ang iyong ina. Manatili ka lang na kalmado. Bago pa man maunawaan ng sino man ang nangyayari, nawala si Goku sa kanyang kinatatayuan, sa bilis na hindi kayang sukatin ng kahit sinong nilalang. Samantala itinaas ng mga gwardya ang kanilang mga kamay at gumawa na isang tanawin sa kalangitan. Waring nais nilang masaksihan mismo ni Zeno ang bawat sandali ng laban na ito gamit ang sarili niyang mga mata. Ang mga kaibigan ni Goku ay nanood ng may matinding pananabik, hindi alam kung anong uri ng kapalaran ang magbubukas sa kanilang harapan. Ang Grand Priest ay patuloy na lumilipad sa katahimikan, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng hindi normal. Sa basag at nanginginig na tinig, ibinulong niya sa sarili. Nagkamali ako. Ako'y naging hangal sa pagpapalaya sa creation bago ang takdang oras. At nang ikulong ko si Goku sa Void Realm, nakalimutan ko na naroon pala ang ina ni Zeno. Habang siya'y humahagibis sa bilis na lampas sa konsepto ng liwanag, bigla niyang naramdaman ang isang kislap, isang presensyang kasabay ng kanyang bilis sa kanyang tagiliran. Bago pa siya makalingon, isang napakalakas na atake ang tumama sa kanya. Ang oras mismo ay tila nagyelo. Parang huminto ang buong universe sa loob ng isang iglap. Si Goku iyon. Napigilan niya ang Grand Priest sa kalagitnaan ng paglipad, pinaralisan niya ang katawan nito, at ang sakit ay bumalot sa bawat hibla ng kanyang pag-iral. Tumayo si Goku sa kanyang harapan, ang mga matay nagliliyab sa nakakatakot na liwanag, at malamig na sinabi. Sa tingin mo saan mo balak tumakbo? Gusto mong magkunwaring ikaw ang magbubunyag ng katotohanan. Kaya bakit ka umatras ngayon? Hindi makasagot ang Grand Priest. Nanginginig siya, hawak ang kanyang sikmura, pilit itinataas ang ulo upang harapin si Goku. Ngunit wala nang nakatayo sa kanyang harapan. Sa isang kisap mata, lumitaw si Goku sa likuran niya. Bago pa siya makagalaw, bago pa makapag-isip, alam ng Grand Priest sa sandaling iyon wala nang natitirang pag-asa na makatakas. Matalas ang tingin ni Goku sa pagkakataong ito at umaapaw sa kapangyarihan. Naubos na ang swerte mo, Grand Priest. Ang nakatayo sa harapan mo ngayon ay hindi na ang Gokong kilala mo. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay ganap ng nagbago. Hinding-hindi ka na makakatakas muli sa aking mga kamay. Nagngingit-ngit sa galit ang Grand Priest, ngunit ipinagkanulo siya ng oras. Bago pa siya makakilos, umatake na si Goku, tinamaan siya mula sa likuran at tumalsik sa bilis na hindi masukat ng imahinasyon. Bumagsak ang Grand Priest sa isang planeta, at isang napakalakas na pagsabog ang yumanig dito. Napatigil sa pagkagulat ang lahat ng nanonood. Sa sandaling iyon, dahan-daang bumaba si Goku, kalmado at matatag ang bawat hakbang, malamig at walang awa ang kanyang ekspresyon. Ang banal na liwanag na nagmumula sa kanyang katawan ay nagliwanag sa buong kalawakan. Nanginig ang Grand Priest habang nakaluhod, hindi makagalaw, hindi makatakas, puno ng pagkabigla at pabulong niyang sinabi. Saan niya nakuha ang kapangyarihang ito? Ang katawang ito, hindi na ito isang normal na katawan, ito ay walang hanggang banal na liwanag. Lumapit si Goku hanggang sa tumayo siya mismo sa harap niya. Tinitigan niya ang Grand Priest at sinabi sa malamig na tinig. Kung nakalimutan mo na, Grand Priest, hindi kailanman nakakalimot ang tadhana. Oo, nakilala ko ang ina ni Zeno at nalaman ko ang iyong katotohanan. Ang kanyang sakit ang nagsindi ng apoy ng paghihiganti sa aking kalooban. At isinusumpa ko, hindi ako aalis kahit isang hakbang mula rito hanggang malasap mo ang pagdurusa at masaksihan ang wakas na ikaw mismo ang lumikha. Nanginig ang Grand Priest at wala siyang magawa kundi tumingin lang kay Goku. Biglang umatake si Goku, isang malakas na sipa ang tumama sa mukha ng Grand Priest at tumilapon siya pa itaas. Ngunit hindi doon natapos. Hinawakan ni Goku ang kanyang binti at buong lakas siyang ibinagsak sa lupa. Isang napakalakas na pagsabog ang sumabog, yumanig sa buong planeta. Nilamon ng pagkawasak ang Grand Priest. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, halos wala ng kakayahang gumalaw.
Nilapitan siya ni Goku, itinaas ang kanyang kamay sa ibabaw ng Grand Priest, at nagsalita sa malamig at kalmadong tinig. Nagsimula na ang bilang ng natitira mong oras, Grand Priest. Ang bawat sandaling natitira sa iyo ay magiging apoy na unti-unting wawasak sa iyong pag-iral. Pagkasabi nito, pinakawala ni Goku ang isang napakalakas na enerhiya. Ang labis na kapangyarihan nito ay patuloy na nagtulak sa Grand Priest pababa hanggang sa tuluyang gumuho at sumabog ang buong planeta. Kumalat ang pagkawasak sa kalawakan, at ang malakas na enerhiya ay umabot hanggang sa Earth. Nakatayo sina Vegeta, Whis, at ang Royal Creation, nakataas ang kanilang mga kamay, pilit na pinipigilan ang puwersang maaaring magwasak sa planeta. Nagliwanag ang mga mata ni Vegeta sa paghanga at pananabik habang sinabi niya, "Alam kong babalik ka, Kakarot, pero hindi ko inakala na ganito nakataas ang mararating mo. Isang galaw mo lang, binago mo ang lahat." Tahimik namang nakatayo si Zeno, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha, habang hinihintay ang huling pagbubunyag ng katotohanan. Samantala, ang Grand Priest ay nakahandusay sa isang lumulutang na bato sa gitna ng kalawakan, parang sirang manikang iniwan ng kapalaran. Tahimik ang kanyang mukha, walang galaw, walang salita, walang anumang bakas ng isip o damdamin. Para bang nagyelo ang buong pagkatao niya sa huling sandaling iyon, ganap na walang kakayahang lumaban o tumakas. Bigla, ang batong kinalalagyan niya ay nagkapira-piraso dahil sa isang marahas na pagsabog ng enerhiya. Si Goku ang may gawa nito. May mapanganib na ngisi sa kanyang mukha habang malamig niyang sinabi, "Hoy, wala nang oras para magpahinga. Bukas na ang tarangkahan, at naghihintay na ang pagdurusa. At bawat segundo nito ay mas masahol pa kaysa sa kahit anong iyong isipin." Nanatiling walang galaw ang Grand Priest, parang rebultong walang kaluluwa. Walang emosyon ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay blankong nakatitig sa kawalan. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nangyari. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, nananatili ang kanyang kumpiyansa, umaasa pa rin siya sa sinaunang kaalaman at mga lihim na planong matagal na niyang inihanda. Nakatayo si Goku sa harap niya, tahimik na nagmamasid, hinihintay ang kahit katiting na reaksyon na salita o galaw. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin ang Grand Priest sa kaibuturan ni Goku, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Ang kwintas ngayon ganap nang nagsanib sa mismong diwa ni Goku. Ito'y konektado na sa kanyang puso at kaluluwa. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ng Grand Priest. Tila ba ang bagong tuklas na ito ay tahimik ngunit ganap na binago ang direksyon ng lahat ng kanyang plano. Bigla, isang liwanag ang nagliyab sa kanyang dibdib, mula mismo sa simbolong nakaukit sa kanyang balat. Nagningning ang kanyang mga mata, at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa kanyang katawan, mabilis na lumalakas at umaabot sa paligid nilang dalawa. Muling humo pa ang kaguluhan nang mapansin ni Goku ang isang nakapagtatakang katotohanan, ang katawan ng Grand Priest ay ganap ng gumaling. Wala ni katiting na bakas ng mga sugat o pinsalang tinamo niya kanina. Para bang hindi kailanman naganap ang matinding labanan. Ngumisi si Goku at matalim na nagsalita. "Mabuti na iligtas mo ang sarili mo. Pero huwag mong kalimutan, mula ngayon, bawat segundo ng buhay mo ay isang sinadyang parusa. Sa bawat sandaling patuloy kang nabubuhay, mas lalo lamang titindi ang paghihirap mo. Kung namatay ka noon mas mabuti pa sana para sayo." Nanatiling tahimik ang Grand Priest. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, malinaw ang kanyang paniniwala. "Kung hindi ko man narating ang lugar na aking hinahanap, nagpapatuloy pa rin ang aking plano. Oo, mas mabagal kaysa sa inaasahan, ngunit sa huli, sa akin pa rin papanig ang wakas, anuman ang mangyari." Samantala, sa Earth nasaksihan ng lahat ang napakadakilang tanawing nagaganap sa kalawakan. Ramdam ni Vegeta ang bigat ng paparating na panganib at binalaan si Whis. "Maghanda ka. Ang susunod na mangyayari ay hindi na basta laban lang. Isa itong banta na kayang yumanig sa buong pag-iral natin." Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nagsalita ang Grand Priest sa harap ni Goku. Ang kanyang tinig ay malamig, malakas, at puno ng hamon. "Kung sa tingin mo'y kalkulado ang parusa mo Goku, gusto ko pa. Dagdagan mo ang bawat sandali kung kaya mo, ikagagalak ko iyon." Napukaw si Goku sa mga salitang iyon.
Sa isang iglap, sumugod siya pasulong sa nakakatakot na bilis. Ngunit hindi umatras ang Grand Priest, sinalubong niya ang pag-atake ng may kapantay na lakas. Para silang dalawang magkasalungat na puwersa ng iisang kapalaran, purong karahasan at banal na kapangyarihan na walang tigil na nagsasalpukan. Nagbanggaan sila sa mismong puso ng universe. Ang kanilang mga galaw ay napakabilis, at hindi kayang sundan ng kahit sino. Ang tunog ng kanilang mga banggaan ay umalingaw-ngaw sa kalawakan, at bawat alon ng enerhiya ay yumanig sa mundo at sa mga bituin sa paligid. Sa bawat pagyanig, tila ang mismong universe ay nabibigatan at halos bumigay sa matinding presyon. Sa Earth, naramdaman ni Vegeta at ng iba pa ang isang di pangkaraniwang puwersang dumidiin sa planeta, pilit na pumapasok sa atmosfera nito, na para bang sinusubukang durugan ang lahat ng nabubuhay. Bawat sandali ng labang ito ay naglalagay sa planeta sa panganib, at lalo pang pinatitindi ang takot at pangamba sa puso ng kanilang mga kaibigan. Nanginig si Krillin at halatang may takot na nagsabi, "Diyos ko, mawawasak ang Earth. Ano bang nangyayari doon?" Itinaas ni Gohan ang kanyang tingin sa langit. Lumaki ang kanyang mga mata habang sumisigaw sa matinding pangamba. Anong klaseng labanan ito? Ramdam ko ang bawat suntok nila, parang ilang metro lang ang layo mula sa atin. Si Vegeta at ang iba pa ay sabay-sabay na naglabas ng buong lakas, pilit na bumubuo ng depensa upang protektahan ang planeta. Samantala, patuloy ang mabangis na sagupaan ni Goku at ng Grand Priest, bawat banggaan ay lumilikha ng malalakas na alon ng enerhiyang yumanig sa buong kalawakan. May mga planeta na nadurog at sumabog sa bigat ng kanilang mga salpukan. Ang laban ay hindi na basta laban lang ng lakas, ito ay naging pagsubok sa mismong pag-iral, isang labanan para sa kahulugan ng kapangyarihan at sa hangganan ng kung ano ang kayang tiisin ng buong universe. Nayanig si Vegeta sa hindi matiis na presyon, nilamon ng galit, at sinabi, "Hindi ako makapaniwala, anong klaseng kapangyarihan ito? Tatlo kaming mandirigma na desperadong pinoprotektahan ang planeta, pero ang presyon na nagmumula lamang sa kanilang dalawa ay sobra-sobrang nakadudurog. Kakarot, anong uri ng anyo ang nakuha ng katawan mo? Anong klaseng lakas ito?" Sa kalawakan, halos patas ang sagupaan ni Goku at ng Grand Priest. Nagsalita si Goku, tapos na ang laro. Nagsisimula na ang paghatol. Biglang sumabog si Goku sa napakalakas na enerhiya, na para bang hawak niya ang buong universe. Sa mismong sandaling iyon naglabas din ng napakalakas na enerhiya ang Grand Priest, sumisigaw ng galit na lampas sa imahinasyon na tila nais tapusin ang labanan sa isang iglap lang. Sumigaw si Vegeta ng buong lakas. "Ibuhos ninyo ang kapangyarihan hanggang sa sukdulan. Maaaring sumabog ang buong planeta sa isang sandali." Pinakawalan ni Goku at ng Grand Priest ang lahat ng kanilang enerhiya, walang itinira ni Katiting. Ang gitna ng kanilang banggaan ay mistulang isang bituing sumasabog at yumanig ang buong universe sa lakas ng pagsabog. Sa ibabaw ng daigdig, sina Vegeta, Whis, at ang Royal Creation ay nagsisigaw at ibinibigay ang lahat ng kanilang lakas. Pilit na pinoprotektahan ang planeta mula sa paparating na pagsabog. Takot na takot ang kanilang mga kaibigan, kumakabog ang mga dibdib, at halos hindi makapaniwala ang kanilang mga mata sa nagaganap. At pagkatapos, dumating ang napakalaking pagsabog. Ang nagbanggaang enerhiya ni Goku at ng Grand Priest ay sumabog sa isang karahasang hindi kayang ilarawan. Nagpakawala ng isang nakapipinsalang shockwave na ang epekto ay umabot hanggang sa mismong daigdig. Lumuhad ang Grand Priest, baka sa kanyang mukha ang matinding pagkapagod, at ang kanyang katawan ay malinaw na tinamaan ng huling pagsabog na pinakawalan ni Goku. Ngunit biglang nagliwanag ang simbolo sa kanyang dibdib, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang misteryosong liwanag, tila ba may isang nakatagong kapangyarihang nagising at nagsisimulang umagos mula sa kanyang kaibuturan. Sumiklab ang galit ni Goku na parang apoy. Sa tinig na yumanig sa hangin, sinabi niya, "Sumusobra ka na. Paulit-ulit ka pa rin sa mga lumang pakulo mo." Ngumiti ang Grand Priest ng kalmado, puno ng kayabangan at kumpiyansa. "Oh, Goku, akala mo ikaw ang magpapahirap sa akin, pero ang totoo, bawat sandali ng sakit na ibinigay mo ay naging lakas ko. Ngayon, oras na para ibalik ko sa'yo ang lahat ng iyon," wika ng Grand Priest.
Bigla siyang sumugod, isang bilis na hindi pa kailanman nakita ni Goko. Ang unang suntok ay tumama sa kanyang kwintas na konektado sa puso nito. Napahinto ang lahat. Nanginig ang puso ni Goko mula sa loob, at kahit ang kanyang mga buto ay nabasag. Sandali siyang napatigil, tahimik, na para bang sinusuri ang lahat ng nangyayari. Ngunit hindi tumigil ang Grand Priest. Sunod-sunod na suntok ang tumama sa dibdib ni Goko. Sa bawat hampas, unti-unting winawasak ang kanyang katawan. Lalong nagalak ang Grand Priest, sinasadya ang bawat galaw, parang dahan-daw ang pagpapahirap sa pinakadakilang mandirigma ng universe. Sa Earth, nanood ang kanilang mga kaibigan na may takot at gulat. Napasigaw si Krillin. Goko, anong nangyayari sa iyo? Sa kabila ng matinding pinsala, nanatiling tahimik si Goko. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng priest, bawat kisap ng mata, bawat galaw ng katawan. Hindi na ito simpleng laban. Isa na itong napakalaking hamon na kailangan niyang unawain. Yumanig ang universe. Biglang nagbago ang lahat. Ang liwanag na pumupuno sa kalawakan ay unti-unting naglaho. Dahan-dahang nilamon ng dilim ang espasyo, na para bang huminto sa paghinga ang buong universe. Napaluhod si Goko sa lupa. Wasak ang kanyang katawan, bali-bali ang mga buto. Nakaluhod siya sa harap ng Grand Priest, na natiling matatag at walang bahid ng awa. Nakapikit ang mga mata ni Goko, tahimik, nagtitiis sa sakit, at nakatuon sa isang bagay na malalim sa kanyang kalooban. Ngumiti ang Grand Priest ng mapanglait. Kumikislap ang kanyang mga mata sa labis na kayabangan. Parang nasobrahan ako, Goko. Tingnan mo, hindi ka makapagsalita, hindi ka man lang makasigaw. Sige, sasabihin ko na ang katotohanan. Bilang isang banal na nilalang, may mga teknik akong katulad ng sayo. Kaya kong palakasin ang sarili ko ng walang hanggan. Kapag bumibigay ang aking katawan, nawawala ang lahat ng limitasyon ko. Oo, tuluyan ko nang inalis ang lahat ng hangganan ko. Tinahak ko ang isang ipinagbabawal na landas, at lahat ng ito ay dahil sayo. Ikaw mismo ang naghukay ng sarili mong libingan. Kaya ngayon, ano ang gusto mo? Tapusin na lang kita agad. O gusto mo bang patagalin ko pa ang paghihirap mo? Tahimik si Goko. Wala siyang sinabi. Sa halip, ngumiti siya, isang kalmadong ngiti, na para bang hindi umaabot ang sakit sa kanyang kalooban. Ang ngiting iyon ang tuluyang nagpagalit sa Grand Priest. Itinaas ng Grand Priest ang kanyang mga kamay. Biglang lumakas ang aura sa paligid niya at rumagisa patungo kay Goko na may mapanirang puwersa. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Sa Earth, nanunood ang kanilang mga kaibigan ng may takot at katahimikan. Nanginig si Gohan. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Biglang nagdilim ang lahat. Si Papa ang huli naming pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Vegeta, nag-aalab ang galit. Imposible ito, Kakarot, hindi ka pwedeng bumagsak ngayon. Ang liwanag na minsang nagbigay ng pag-asa sa lahat ay biglang naglaho. Naiwan si Goko sa matinding sakit habang ang Grand Priest ay nakangiting mapanukso, nilalasap ang sandali ng kanyang ganap na tagumpay. Ang liwanag mo ay isa lamang ilusyon, Goko. Sandali lang itong nagningning, tapos ay namatay, gaya ng ina at ama ni Zeno. Lahat sila ay naglaho. Hayaan mong may sabihin ako sayo. Liwanag, kapangyarihan, kabanalan, wala ni isa ang may halaga sa harap ng iisang batas, yun ay ang aking awtoridad. Hindi gumalaw si Goko. Nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata, tila nawala ng malay. Ngunit sa katotohanan, siya ay lumubog sa mas malalim na antas ng kamalayan. Marahang ibinulong ni Goko sa sarili, nagkamali ako. Sinubukan kong kontrolin ang liwanag tulad ng pagkontrol ko sa aking lakas, sa galit, sa sigaw, at sa dahas. Pero ang liwanag ay hindi tumutugon sa kaguluhan. Tumutugon ito sa kadalisayan, sa katahimikan, sa kapayapaan. Gumagana lamang ang liwanag na ito kapag malinaw ang aking puso. Sa sandaling iyon, inilapat ng Grand Priest ang kanyang kamay sa dibdib ni Goko, direkta sa kwintas na nakapaloob at nagsanib sa kanyang puso. Ngumiti siya na puno ng kamanghaan. Ito ang pinagmulan ng lahat. Mabuti na lang at naging bahagi ka nito dahil kung tatanggalin ko ito ngayon, magwawatak-watak ang buong pag-iral mo. Ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa kwintas at pinisil.
Ngunit biglang isang napakalakas na bugso ng liwanag ang sumabog, tumama sa kamay ng Grand Priest. Napasigaw siya sa sakit habang siya ay itinapon papalayo ng hindi masukat na puwersa na para bang tinamaan ng isang makalangit na kidlat. Kasabay nito, yumanig ang mismong daigdig. Isang dambuhalang haligi ng liwanag ang sumabog mula sa puso ni Goku, umaakyat paitaas, isang banal na tanglaw, tila tore ng langit na tumatagos sa kalawakan. Kumalat ito sa kalangitan, at sa buong universe. Sa isang iglap, itinaboy nito ang dilim at muling pinasiklab ang isang banal na gintong liwanag, mas malalim at mas dalisay kaysa dati. Sa gitna ng nakasisilaw na ningning, nakatayo si Goku, kalmado, matatag, ang liwanag ay dumadaloy sa kanya na para bang siya'y muling isinilang. Gulat ang bumalot sa lahat ng nakasaksi. Nakatitig ang Grand Priest kay Goku habang ito'y dahan-dahang lumalapit, hindi mapigilan ang malamig at nakapangingilabot na aura ang yumanig sa mismong espasyong kanilang kinaroroonan. Lumaki ang mga mata ng Grand Priest at dahan-dahang nagsalita na halatang may takot. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Ganap nang bumagsak ang liwanag mo. Paano ka nakabalik? Malamig na sumagot si Goku, ang pagiging mas higit mo ay hindi kailanman nangangahulugang mas malakas ka, o mas mahina ako. Kailangan ko lang maunawaan ang lihim mo. Akala mo'y naitatago mo ang tunay mong kapangyarihan, pero masyado kang mangmang para hindi mapansing na pag-aralan ko na ito. Sumigaw ang Grand Priest sa desperasyon, kahit na naunawaan mo, hindi mo mapipigilan ang aking pag-angat. Bago pa niya matapos ang sasabihin, naglaho si Goku. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang sunod-sunod na suntok laban sa Grand Priest. Nakapikit ang mga mata ni Goku, ang mukha'y ganap na kalmado, tila ang isip niya ang umaatake, hindi ang katawan. Bumagsak ang mga suntok sa bilis na walang sino man ang makakita. Napakabilis na hindi man lang maitaas ng Grand Priest ang kanyang kamay upang ipagtanggol ang sarili. Sa tuwing susubukan niyang gumalaw, tila nagyayelo ang kanyang katawan sa isang bahagi ng sandali, saka muling may susunod na suntok na tatama, winawasak ang kanyang balanse. Nagpatuloy ang mga suntok, dumami, bumilis, at lalong tumindi, hanggang sa tuluyang bumagsak ang Grand Priest. Nakatitig ang kanilang mga kaibigan sa nasasaksihan. Huminga ng malalim si Whis at saka ipinaliwanag ang isang lihim na tila palaisipan. Ang mga unang suntok na ibinigay ni Goku ay puno ng galit. At ang galit ay lumilikha ng espiritual na puwersa, at ang puwersang iyon ang mismong nagpapalakas sa aking ama. Ang aking ama ay hindi muling bumabangon mula sa kahit anong atake. Ang kanyang katawan ay nanunumbalik lamang kapag nalalantad sa isang tiyak na uri ng enerhiya. Ang enerhiya ng paghihirap at matinding espiritual na presyon ay bumalat sa paligid. Nanginig si Gohan sa matinding pagkabigla. Kung ganoon, bawat suntok na ginawa ni Papa kanina, pinapalakas niya lang ang Grand Priest imbes pahinain. Marahang tumungo si Whis. Eksakto. Pero ang ginagawa ngayon ni Goku ay ganap na naiiba. Ang bawat atake niya ay naging dalisay na liwanag, walang galit, walang bahid ng emosyon, walang espiritual na presyon. Dahil doon, ang purong enerhiya ni Goku ay hindi nagbibigay sa aking ama ng lakas na kailangan niya para paramihin ang kanyang kapangyarihan. Mariing kinuyom ni Vegeta ang kanyang kamao at pabulong na nagsalita. Iyan ang uri ng pagpatay na napakabagal. Habang nagsasalita pa sila, biglang sumabog ang liwanag. Isang napakalaking haligi ng liwanag ang bumaba mula sa langit, sobrang liwanag na napilitan ang lahat na itaas ang kanilang mga braso upang takpan ang kanilang mga mata. May isang presensyang bumaba mula sa loob ng liwanag. Isang lalaki ang naglalakad ng mabagal at matatag. Si Goku iyon, ngunit hindi siya nag-iisa. Hawak niya ang buhok ng Grand Priest, na tuluyan ng walang malay. Napatigil ang lahat, kahit si Vegeta ay hindi makapagsalita. Hindi man lang tumingin si Goku sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Zeno. Lumapit siya at huminto sa harap nito, saka basta na lamang ibinagsak sa lupa ang Grand Priest, parang isang bagay na wala ng halaga. Isang mabigat at nakakatakot na katahimikan ang bumulat sa paligid. Pagkatapos, mababang tinig na nagsalita si Goku. Dinala kita rito para malaman ng lahat ang katotohanan mo.
Para magsilbi kang aral sa sinumang naniwala na ang kapangyarihan ay puro pagkawasak, sa sinumang naghasik ng kadiliman at pagdurusa. Hindi makapagsalita ang Grand Priest. Muling nagsalita si Goku, isang salita lamang, ngunit lalo nitong pinabigat ang sandali. Umamin ka, sabihin mo ang totoo. Siya ang pumigil sa'yo na makita ang iyong ina. Narinig iyon ni Goku at sumiklab ang matinding galit sa kanyang dibdib, ngunit hindi yon basta galit lang. Isa itong galit ng isang lalaking nasasaksihan kung paano pinapatay ang katotohanan sa harap ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa Grand Priest parang gustong pumatay at malamig na sinabi. Sige, hindi ko na kailangan marinig ang katotohanan galing sayo. Ako mismo ang magbubunyag ng lahat, kahit mauwi ka man sa wala, kahit maging abo ka na. Bumagsak ang kanyang mga salita na parang talim sa puso ng Grand Priest. Ngunit bago pa siya makasagot, isang banayad na yabag ng liwanag ang nagpahinto sa lahat. Lumitaw si Zeno sa harap ni Goku. Sa tinig na parang bata, sinabi niya, tama na, Goku. Ang mga salitang iyon ay tumama sa lahat na parang kidlat. Nagpatuloy si Zeno. Sinabi sa akin ng Grand Priest ang katotohanan. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang kumuha sa aking ina. Ikaw ang pumihil sa amin na makita siya. Nakikita ko siya sa aking mga panaginip at ipinaliwanag ng Grand Priest sa akin ang mga panaginip na iyon. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ngunit si Goku, hindi takot ang naramdaman niya kay Zeno, kundi awa. Tiningnan niya si Zeno na puno ng lungkot ang puso at pabulong na sinabi sa sarili. Kung nakita mo lang sana ang katotohanan gamit ang sarili mong mga mata, pero ang dilim ay tuluyan ng bumalat sa iyong puso. Parang huminto ang paghinga ng buong mundo nang itaas ni Zeno ang kanyang kamay patungo sa langit, handa nang gamitin ang kapangyarihang kinatatakutan ng lahat. Sumigaw si Zeno, buburahin na kita ngayon, Goku. Parang huminto ang oras. Walang gumalaw. Kalmadong nagsalita si Goku, walang takot sa tinig. Zeno, pakiusap, tumabi ka. Nag-alab sa galit ang mga gwardya nang marinig iyon, ngunit sumigaw si Zeno. Tigil. Lumayo kayo. Pagkatapos ay muling tumingin si Zeno kay Goku, isang titig ng paghuhusga, ng kapalaran, ng pasyang hindi na mababago. Buburahin na kita ngayon, malamig na wika ni Zeno. Bumagsak ang kanyang kamay, at agad na sumabog ang isang nakakasilaw na puting liwanag. Napakakapal at napakalakas ng enerhiya nito na halos mawala ng malay si Vegeta sa tindi ng puwersa. Ilang sandali ang lumipas. Unti-unting naglaho ang liwanag. Biglang nabalot ng katahimikan ang paligid. At doon nila nakita si Goku, nakatayo pa rin. Walang kahit anong sugat. Walang bakas ng pagbura, walang senyales na naapektuhan siya ng kapangyarihan ni Zeno. Napatigil si Zeno. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Dahan-dahang ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata at nagsalita. Ang tinig niya ay malalim ngunit malambing, parang isang ina na marahang tumatawag sa kanyang anak. Paano mabubura ng isang anak ang pusong may dalang bahagi ng kanyang ina? Bumigat ang kanyang mga salita, isang kahulugang siya lamang ang ganap na nakauunawa sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon rin, napagtanto ng Grand Priest na ganap nang bumagsak ang kanyang plano. Marahan niyang inilapat ang kanyang palad sa lupa. Biglang nagliyab sa liwanag ang mga komplikadong simbolo sa ilalim niya. Umuga ang buong lugar habang binibigkas niya ang mga ipinagbabawal na sinaunang orasyon, mga salitang puno ng panganib. Kasabay nito, ang nilikha ng Grand Priest ay biglang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang pinakaloob, parang may isang sinaunang puwersang nagigising sa loob niya, isang alaala o lakas na matagal nang natutulog. Hindi niya lubos maunawaan ang nararamdaman, ngunit isang malinaw na imahe ang biglang nagpakita sa kanyang isipan. At sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang kumalat sa paligid. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang nilikha ng Grand Priest. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas at iniharang ang sarili sa gitna ng pagsabog, hinarang ang liwanag upang iligtas si Goku. Isa iyon sa pinakamatandang patibong ng Grand Priest, isang ritual na sadyang nilikha upang lumunin si Goku ng mag-isa. Nang hamupa ang pagsabog at tuluyang maglaho ang liwanag, dahan-dahang lumitaw ang tanawin.
Nakahandusay ang Grand Priest sa lupa, tila wasak ang kanyang katawan. Nakatayo si Goku sa di kalayuan, tahimik, matalim ang tingin, ngunit naglaho ang mga pakpak na dati bahagi ng kanyang anyo, na para bang may napinsala sa mismong katawan niya. Bumagsak ang royal creation na likha ng Grand Priest, lubos na ng hina dahil sa pagsalo nito sa malakas na pagsabog. Nang makita ng lahat ang katawan ng Grand Priest, napako sila sa gulat. Sumigaw si Vegeta, hindi makapaniwala. Imposible. Pinatay ba niya ang sarili niya? Mahinang sumagot si Goku. Hindi. Hindi siya nagpakamatay. Tumakas siya, gaya ng dati. Nanigas si Vegeta, naalala ang lumang taktika ng Grand Priest. Mag-iwan ng bangkay habang ang tunay na anyo niya'y naglalaho, bago pa man maunawaan ng sino man ang nangyari. Biglang may mahina at basag na tinig ang umalingaw-ngaw. Goku, Vegeta, lumapit kayo. Maingat silang lumapit sa nakahandusay na royal creation. Mahina ang paghinga nito, at unti-unting nawawala ang kanyang enerhiya sa bawat segundo. Walang nakaintindi kung bakit niya isinakripisyo ang sarili niya, ilang sandali lang ang nakalipas. Lumuhad si Goku sa tabi niya. Anong nangyayari sa'yo? Bakit mo sinalo ang pagsabog? Dahan-dahang itinaas ng royal creation ang nanginginig niyang kamay at inilapat ito sa kumikislap na palamuting nakabaon sa dibdib ni Goku. Sa sandaling nahawakan niya iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha habang pabulong niyang sinabi. Ang palamuting iyan ang kwintas na pag-aari ng aking asawa. Napatigil ang lahat. Napatitig si Goku at sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Noon pa man, may nararamdaman akong may humaharang sa isipan mo. Pero ngayon, hindi ka nagsasalita bilang isang makina. Para itong mga alaala. Mahinang nagsalita ang royal creation, pilit humahawak sa hininga. Ako si Ozerius, ang sinaunang hari. Ang unang tagapamahala at tagapangalaga ng buong universe. Bago pa man matutunan ng Grand Priest kung ano ang tunay na kapangyarihan, bago pa man siya magkaroon ng pangalan. Humigpit ang kanyang boses. Niloko niya ako. Niloko niya ang aking asawa. Ikinulong niya ang aking mga alaala, binura ang aking esensya, at ginawa niya akong isang hindi kumpletong katawan. Napaatras si Vegeta, nanginginig sa galit at gulat. Paano niya nagawa iyon? Paano niya naagaw ang pagkatao mo at pinaghiwalay ang kaluluwa mo sa iyong sarili? Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Ozerius. Ang Grand Priest ay nagtataglay ng isang sinaunang teknik, isang kapangyarihang kayang durugan at ihiwalay ang mismong diwa ng isang nilalang. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Pinaghiwalay niya ang kaluluwa, ang katawan, at ang pagkakakilanlan. Ninakaw niya ang aking kaluluwa at ikinulong ito sa loob ng milyon-milyong taon, at ganoon din sana ang mangyayari kay Goku ngayon. Nang mapagtanto ng Grand Priest na hindi niya kayang manalo, binalak niyang sirain ang pinakapuso ni Goku upang mawasak ang kwintas mula sa kanyang puso. Lahat ay natigilan. Napaurong ng isang hakbang si Vegeta. Kaya ang iyong diwa ay winasak. Ang iyong kaluluwa ay naging isang bagay, ang iyong mga alaala ay naging iba, at ang iyong pagkakakilanlan ay nawala sa pagitan ng mga iyon. Kung gayon, sino ka na ngayon? Itinaas ni Ozerius ang kanyang nanginginig na kamay at sumagot. Ako ang ama ni Zeno. Nagyelo ang katawan ng lahat, walang gumalaw, walang huminga, walang tibok ng puso. Nagpatuloy si Ozerius. Ang anak ko iniwan ko sa kanyang ina, para lamang silang tuluyang maglaho sa aking buhay matapos burahin ng Grand Priest ang aking pag-iral sa kasaysayan. Ngunit ngayon ay nakikita ko na ang katotohanan. Goku, Vegeta, kayo na ang huling pag-asa. Pakiusap, protektahan ninyo si Zeno, protektahan ninyo ang mundong ito. At sa katawang ito, wala na akong silbi. Sinubukan niyang bumangon, nanginginig, saka tumingin ng diretso kay Vegeta. Vegeta, ikaw ang dapat magdala ng aking pamana. Kunin mo ito, ang aking kaluluwa, ang aking diwa, ang aking lakas. Ikaw at si Goku ang makakatupad sa hindi ko nagawa. Lumapit si Vegeta, at tumulo ang maiinit na luha mula sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal na niyang hindi nagawa. Sa mahinang tinig, nagtanong siya. Bakit ako?
Ipinatong ni Goku ang kamay niya sa balikat ni Vegeta at sinabi, Vegeta, huwag kang mag-atubili. Ibinibigay niya ang kanyang kaluluwa sa iyo dahil ikaw lamang ang makapagdadala nito. At ipinagkatiwala sa akin ng kanyang asawa ang huling tulay upang maibalik ang kanyang anak. Ikaw at ako na ngayon ang huling depensa ng unibersong ito. Kunin mo ang kapangyarihan at ibalik natin si Zeno sa naghihintay sa kanya bago pa maging huli ang lahat. Pumayag si Vegeta. At pagkatapos, sumabog ang liwanag, isang dalisay na makalangit na liwanag na lumamon sa mismong universe. Niyanig ang mundo, at ang lahat ay nabalot ng napakatinding sinag kaya napapikit sila ng mahigpit. At nang maglaho ang liwanag, lumitaw si Vegeta, ngunit hindi na tulad ng dati. Lumitaw siya sa isang banal na anyo na napapalibutan ng makalangit na liwanag na umiikot sa kanyang katawan. Ang lahat ay napatitig sa hindi maipaliwanag na paghanga, sapagkat si Vegeta ay tila tagapagmana ng isang trono na matagal nang kinalimutan ng panahon. Sa sandaling iyon, umugong sa galit ang tinig ni Zeno. Pinipilit mo pa ring sirain ang sistema. Kung hindi gumana ang aking kapangyarihan na pagbura, ako na mismo ang tatapos sa iyo. Mga bantay, kayo na ang bahala sa kanila. Agad kumilos ang dalawang Royal Guards, at lumitaw sa harap nina Goku at Vegeta, umaapaw ang kanilang maharlik ang enerhiya. Ngunit sa halip na umatras, humakbang pa sulong si Vegeta at nagsalita. Hindi kami laban sa sistema. Panig kami sa katotohanan ngunit nabulag ka sa dilim. Kakarot sama-sama nating pasanin ang bigat ng pag-iral na ito. Nagpalitan ng tingin sina Goku at Vegeta, isang tinging puno ng pagkakaunawaan, katahimikan, at matibay na pasya. Pagkatapos ay sabay silang sumulong, kalmado ngunit nagkakaisa ang kanilang hakbang. Gayunman, yumanig ang mundo sa kanilang aura. Ang kanilang mga liwanag ay nagsanib na tila isang gintong tulay sa pagitan ng dalawang banal na puwersa, ang dalisay na liwanag ni Goku at ang bagong maharlikang liwanag ni Vegeta. Habang sila ay sumusulong, may isang tanawing lumitaw sa likuran nila, isang tanawin na tanging mga pusong puno ng liwanag lamang ang makakakita. Ang ina ni Zeno ay naroon, kasama si Osiris, na tumitingin sa kanilang anak na si Zeno na may pusong tila matagal ng wasak sa loob ng milyon-milyong taon. Ang dakilang sagupaan sa pagitan ng maharlikang liwanag at ng Royal Guards ay halos magsimula na. Samantala, sa isang lugar na malayo at hindi kilala, sa pinakadulo ng pag-iral kung saan nananatili ang makapal na kadilimang hindi naaabot ng liwanag ng anumang mundo, lumitaw ang Grand Priest. Ang kanyang katawan ay nasa matinding paghihirap. Siya ay naghahanda na gawin ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa mula nang magsimula ang pag-iral mismo. Ano kaya ang kanyang binabalak? Ang katahimikan ay mabigat, sapagkat ang paghaharap na ito ay hindi na lamang sa pagitan ng mga mandirigma, kundi nina Goku, Vegeta, at ng hari na ang pangalan ay nagpapayanig sa lahat, si Zeno. Mariing itinaas ni Zeno ang kanyang kamay at sinabi, ang iyong pag-iral ang pinagmula ng pagwasak. Ngayon magsisimula na ang iyong wakas. Sumulyap si Goku kay Vegeta at nagsabi, Vegeta, kailangan nating magtipid ng lakas. Babalik ang Grand Priest. Ako na ang mauunang sumabak. Gawin mo ang kinakailangan, pero hayaan mong ako ang magsimula. Ngumiti si Vegeta, isang ngiting mandirigma na may dalang paggalang sa pasya ng kanyang kasama. Maglaan ka ng oras, Kakarot. Lasapin mo ang iyong simula, pero ang katapusan, ipaubaya mo sa akin. Dahan-dahang lumakad si Goku palapit. Nang siya'y tumayo ng harapan sa unang Royal Guard, mukha sa mukha, bumagsak ang katahimikan na tila pagbagsak ng mismong oras. Kalmadong nagsalita si Goku, alam kong hindi ikaw ang tunay na may gusto ng laban na ito. Isa ka lamang makina na sumusunod sa utos, kaya hindi ikaw ang tunay kong target. Ngunit kung haharangan mo ang landas patungo sa katotohanan, ako ang makakalaban mo. Hindi gumalaw ang Royal Guard, hindi kumurap, ni hindi huminga. Dahan-dahang ngumiti si Goku at sinabi, kung gayon, tingnan natin ang lakas ng nag-uutos sa iyo. Biglang bumulusok paitaas si Goku sa kalangitan, parang bituing tumatagos sa kalawakan. Itinaas ng gwardya ang kanyang ulo na pagtantong balak ni Goku na lumaban mula sa pinakataas. Sumunod siyang sumibad paitaas, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Naglahong bigla si Goku sa kanyang paningin.
Napuno ng pagkabigla ang hindi gumagalaw na mukha ng gwardya. At saka dumating ang suntok direkta mula sa likuran, tumama sa kanyang likod, at pinatalsik siya palayo papunta sa kalawakan. Nang huminto ang kanyang paggalaw, natagpuan niyang naroon na muli si Goku sa kanyang harapan, nakangiti ng may ganap na kumpiyansa, parang sinasabi, ito ang kapangyarihan ng mandirigmang lumalaban gamit ang isip, hindi galit. Nanatiling nakatayo at gulat na gulat ang mga kaibigan ni Goku sa Earth. Napasigaw si Krillin sa pagkabigla, ano ang nangyari? Siya ba talaga si Goku? Ang isa pang gwardya ay nanatili malapit kay Zeno, hindi gumagalaw, tahimik na inoobserbahan ang lahat. Ipinatong ni Vegeta ang kanyang kamay sa ibabaw ng daigdig. Isang alon ng banal na enerhiya ang sumabog palabas, at isang nagniningning na pananggalang ang kumalat sa paligid ng planetang Earth. Ito ay maningning, parang napakalaking pakpak na nagbabantay sa mundo laban sa paparating na puwersa ng banggaan. Lumapit si Whis at pabulong na nagsalita. Ang kaibuturan ni Vegeta ay halos ganap nang nagbago. Ngayong minana niya ang kapangyarihan ng ama ni Zeno, naniniwala akong ang pananggalang na ito lamang ay sapat na upang protektahan ang Earth, laban sa direktang sagupaan ni Goku at sa isang gwardya ni Zeno sa kalawakan. Binasag ng gwardya ang katahimikan sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay seryoso at malalim. Akala mo nakikita mo ang lahat, Goku. Nasaksihan ko ang iyong kapangyarihan, ngunit huwag mong ipagpalagay na lahat ay naihayag na. May tinatagong kahulugan ang mga salita ng Royal Guard. Bigla siyang sumugod at pinakawalan ang isang napakalakas na suntok kay Goku. Madali itong iniwasan ni Goku, kalmado, nakangiti, at buong kumpiyansang inoobserbahan ang bawat galaw ng atake. Gayunman, ang mismong espasyo ay nanginig sa lakas ng suntok. Ang shockwave nito ay dumaan sa kalawakan at winasak ang mga planetang nasa harapan. Napatigil sa gulat ang mga kaibigan ni Goku sa Earth, muling nakita nila kung gaano kadahado ang kinatatakutang bantay ni Zeno sa harap ni Goku. Sa kabila ng inis sa pag-iwas ni Goku, nanatiling kalmado ang bantay. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Nagliyab ang kanyang mga mata sa lilang liwanag, at ang orb sa ibabaw ng kanyang ulo ay kumislap ng kakaibang enerhiya. Nagpakawala siya ng ikalawang atake, tila isang ilusyon, parang pagsubok lamang. Ngunit sa parehong sandali, isa pang suntok ang dumating, hindi nakikita at hindi maunawaan, mula sa ibang direksyon, diretso kay Goku. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa kalawakan dahil sa huwad na atake. Itinaas ni Goku ang kanyang mga braso at nagtuon ng buong konsentrasyon. Sa loob ng isang saglit, natukoy niya ang tunay na pinanggalingan ng atake. May kakaiba sa suntok na iyon, isang bagay na hindi niya lubos maunawaan. Ang kanyang pagkalito ay hindi tanda ng kahinaan, iyon ang sandaling napagtanto niya na may mas malalim na kapangyarihang nagtatago sa loob ng Royal Guard. Mula sa malayo, mariing minamasdan ni Vegeta ang bawat galaw, sinusubukang unawain ang misteryo sa galaw ng Royal Guard. Muling nagsalita ang Royal Guard. Sinabi ko na sayo, Goku. Wala ka pang nauunawaan. Ang nakita mo ay simula pa lamang. Ang tunay na lihim ay hindi pa lumalabas. Tumingin si Goku ng matatag. Hindi magtatagal, malalaman ko rin ang lihim na yan. At doon tuluyang sumiklab ang labanan, isang marahas na salpukan ng suntok ang sumabog sa pagitan nila sa imposibleng bilis. Nanginig ang kalawakan at nagkawatak-watak ang mga planeta sa paligid nila. Ang kalasag na nilikha ni Vegeta upang protektahan ang Earth ay nanatiling matatag, pinipigilan ang planeta na mawasak sa gitna ng napakalakas na enerhiya. Sa gitna ng kosmikong kaguluhan, may napansin si Vegeta na kakaiba. Ang ikalawang gwardya malapit kay Zeno ay nagsimulang magliwanag, ang parehong lilang liwanag sa mga mata, eksaktong kapareho ng kalaban ni Goku sa kalawakan. Napaisip ng malalim si Vegeta, tahimik na nagtatanong sa sarili, hindi pa lubos na nauunawaan kung ano ang tunay na nagaganap. Sa kalawakan, nagsalita ang gwardya kalmado ngunit nakakatakot ang tinig. Magaling! Nalampasan mo ang unang pagsubok. Pero paano naman ito? Tingnan natin kung malalagpasan mo pa. Biglang naglabas ang kanyang kamay ng napakalakas na enerhiya at pinakawalan ito patungo kay Goku.
Naramdaman ni Goku na isang bitag ang pag-atake, kaya pinili niyang huwag gumanti, nakatuon lamang siya sa depensa at pag-iwas. Ngunit dumating ang tunay na pagkabigla nang maramdaman niya ang isa pang suntok, hindi nakikita na tumama sa kanya mula sa likuran. Ang puwersa ay biglaan, marahas, at higit sa anumang inaasahan niya. Sinamantala ng gwardya ang sandali ng pagkalito at sumugod kay Goku, pinakawalan ang sunod-sunod na mapanirang suntok, mas mabilis at mas malakas kaysa dati, lampas sa kakayahang ganap na harangin o kontrahin. Sandaling nawala ng kontrol si Goku. Napagtanto niya na may nagbago sa mga pag-atake ng gwardya, mas mabilis, mas malakas, na para bang may isang bagay sa loob nito ang biglang sumabog. Sa Earth, ang isa pang gwardya ay nakatayong nanunood ng labanan, hindi kumikilos. Ang kanyang mga mata ay kumikislap din ng parehong misteryosong lilang liwanag, habang ang mahiwagang orb sa ibabaw ng kanyang ulo ay kumakabog sa kakaibang enerhiya. Ngunit bigla, mula sa kawalan, isang napakalakas na hampas ang dumating mula sa likuran. Sumabog ang buong lugar sa isang marahas na pagsabog, nagkalat ang takot sa kanilang mga kaibigan, at walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Nang hamupa ang alikabok, malinaw na nabunyag ang tanawin. Si Vegeta ang may kasalanan. Matatag siyang tumayo at buong yabang na nagsalita. Alam kong naglalaro ka sa mga anino gamit ang mga pakulo mo, pero hindi mo na ako muling maloloko. Isa pang tama, patay ka na. Sa sandaling pumwesto si Vegeta para sa isa pang atake, may biglang bumangga sa kanya mula sa tagiliran, isang di nakikitang puwersa na sumabog palabas na may marahas na ugong, itinulak siya palayo. Gayunman, naitaas niya agad ang kanyang kamay bilang panangga. Nanatiling ganap na walang tama ang gwardya, ni isang gasgas ay wala sa kanyang katawan. Seryoso ang tingin ni Vegeta, puno ng pagkamangha. Ngayon alam ko na, sabi niya. May mas malalim na bagay dito, isang lihim na itinatago mo sa lahat. Pero mabubunyag namin iyan, kahit ano pa ang kapalit. Nanatiling seryoso ang mukha ng gwardya at malamig na sumagot. Kung sa tingin mo panlilinlang lang ang isa sa aming mga katangian, nagkakamali ka. Alam namin kung paano igabay ang bawat hakbang ng may karunungan. At sa huli, mauunawaan mo rin ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang nakakasilaw na pag-atake, ang kanyang kamao ay bumulusok patungo kay Vegeta. Hinarang iyon ni Vegeta gamit lamang ang isang kamay, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata, at sinabi. Ang panlilinlang ay hindi lamang panloloko. May mga nakauunawa nito. May mga ginagawang sining ang panlilinlang, isang sining na hindi madaling makita o maunawaan. Sa isang nakakagulat na iglap, nagpakawala siya ng isang brutal na suntok sa sikmuran ng gwardya, isang nakakatakot na hampas na sumabog sa napakalakas na kapangyarihan, napaungol ang bantay sa sakit, nanginginig ang katawan sa tindi ng tama. Ngumisi ng matalim si Vegeta. Isang aral na hinding-hindi mo makakalimutan. Ang kapangyarihan ay hindi para sa mga nagkukunwaring may lakas, kundi para sa mga tunay na nagpaparamdam ng kanilang presensya. Naglabas siya ng pinagsamang enerhiya mula sa kanyang kamay, diretso sa mukha ng gwardya, na nagpadala rito na bumagsak ng marahas sa ibabaw ng planeta. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Dahan-dahang humakbang si Vegeta pasulong, mabigat ang presensya, at ipinatong ang kanyang paa sa dibdib ng gwardya, isang lantad na paghamak, maging sa harap mismo ni Zeno. Hinawakan niya ang ulo ng gwardya at malamig na sinabi. Naubos ang swerte mo, dahil hindi ka nakaharap kay Kakarot, ipapakita ko sa'yo, dahan-dahan, kung paano magalit ang prinsipe ng mga Saiyan. Dagdag pa niya na puno ng pangungutya. Inakala kong isa kang tunay na hamon. Pero wala ka pala, para kang mga galamay lamang. Lilinisin namin ang landas bago pa dumating ang hangal na dagang iyon. Sa mismong sandaling iyon, inilunsad niya ang huli at nakamamatay na atake, isang mapaminsalang pagsabog ng kinabumulusok sa katawan ng gwardya. Muling sumabog ang kalawakan sa lakas ng enerhiya. Ang mga kaibigan nila sa Earth ay nakamasid sa lubos na pagkabigla. Napasigaw si Gohan, hindi ako makapaniwala. Ang lakas niya'y umunlad lampas sa anumang naisip ko. Nanginig si Krillin, nalampasan ba talaga ni Vegeta si Goku?
Bago pa tuluyang mawala ang gulat sa lahat, nakialam si Whis, kalmado at sinabi. Hindi pa natin masasabi kung sino ang pinakamalakas ngayon. Ngunit malinaw na binasa ni Vegeta ang kanyang mga kalaban, nabunyag ang kanilang estratehiya, at kumilos siya bago nila makamit ang ganap na kontrol. Pagkatapos, sabay-sabay silang tumingala sa langit. Doon nila nasilayan ang isang kahangahangang tanawin, si Goku ay biglang nabawi ang kontrol sa kanyang laban matapos ang pakikialam ni Vegeta. Itinaas ni Vegeta ang kanyang ulo patungo sa kalawakan, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa kaseryosohan at galit. May lihim na itinatago ang mga mayayabang na tagapagbantay na iyon, at oras na para ito'y mabunyag. Panahon na para baguhin ang mga patakaran ng larong ito. Seryosong sinabi ni Goku, bawat galaw dapat kalkulado. Bawat hakbang eksakto. Maliwanag ba, Vegeta? Sumagot si Vegeta, Terra na Kakarot, tingnan natin kung hanggang saan pa natin kayang lampasan ito ng magkasama. Nagsimula ang digmaang banal. Marahas na yumanig ang kalawakan sa sabay na pag-atake ni Goku at Vegeta. Bawat suntok, bawat galaw ay kumikilos sa perpektong pagkakatugma. Nakatuon ang bawat isa sa isang tiyak na tagapagbantay, eksaktong tina-target ang kanilang mga lihim na teknik, itinutulak sila sa sukdulang hangganan ng kanilang pagtitiis. Nanginig ang buong pag-iral. Nagbitak ang mga planeta sa ilalim ng mga dagok, at ang mismong kalawakan ay tila umuungol sa tindi ng pinakawalang enerhiya. Sa gitna ng labanan, may kakaibang nangyari, isang liwanag ang sumiklab sa mga mata ng dalawang tagapagbantay. Sa kabila ng mga palatandaan ng pansamantalang paghina, hindi sila tumigil sa paglaban. Samantala, patuloy na umatake sina Goku at Vegeta ng walang humpay. Hindi maunawaan ng kanilang mga kaibigan ang lawak ng bilis at kapangyarihang kanilang nasasaksihan. Kahit nakamasid sila, hindi nila matukoy kung sino talaga ang kumokontrol sa pag-atake sa bawat sandali. Isang maikling katahimikan ang naganap sa kalawakan matapos ang marahas na sagupaan. Ang dalawang Royal Guard ay napaluhod, nagpapakita ng senyales ng pansamantalang panghihina. Huminga ng malalim si Goku nang may kumpiyansa. Vegeta, kailangan natin itong tapusin sa isang atake. Lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ngumiti si Vegeta at sumagot. Tingnan natin ang pagkakaiba ng mga nakatayo lamang sa kanilang kapangyarihan. At ng mga tunay na kumakatawan sa kabutihan at sa kaloobang manaig. Itinaas ng dalawa ang kanilang mga kamay upang mag-ipon ng enerhiya. Biglang lumitaw ang isang kakaibang marka. Sabay na tumayo ang dalawang tagapagbantay, ngunit ngayon ay hindi na lamang ito isang liwanag, isang misteryosong sinag ang nagdugtong sa kanila, pinagsasama sila bilang iisang nilalang na napapalibutan ng nakakatakot na aura. Tumingin si Goku kay Vegeta nang may matibay na determinasyon. Huwag kang mawawalan ng focus, Vegeta. Ngayon pagsamahin natin ang lahat at pakawalan. Sabay nilang pinakawalan ang kanilang sukdulang atake, isang nagkakaisang sigaw ang sumabog mula sa kanilang dibdib habang ang kanilang enerhiya ay tumama sa pinagsanib na Royal Guard na pilit lumalaban sa napakalakas na puwersa. Mas lalong sumigaw si Goku, ganoon din si Vegeta, hanggang sa isang napakalaking pagsabog ang pumuno sa kalawakan, ang mga shockwave nito ay yumanig sa mga kalapit na planeta. Sa sandaling mawala ang bakas ng pagsabog, at tila malapit na ang tagumpay, nakarinig sina Goku at Vegeta ng malamig at mapanuyang tinig mula sa likuran nila. Magaling na pagtatangka, pero nabigo kayo. Napalingon sila sa gulat at nakita ang mga tagapagbantay sa likod nila muli, ngayon ay magkahiwalay na, bawat isa'y may hawak na enerhiya sa kanilang mga kamay, sabay na inuulit sa nakamamatay at umaalingaw-ngaw na tinig. Hindi nyo pa rin nauunawaan ang lihim ng aming laro. Isang napakalaking pagsabog ang muling pinakawalan, nilamon sina Goku at Vegeta at pinuno ang kalawakan ng di mailarawang lakas. Ang kanilang pagkatalo ay hindi aksidente, isa itong nakakatakot na aral tungkol sa misteryo, nakatagong koordinasyon, at isang lihim na hindi pa nabubunyag. Naging malinaw ang katotohanan, ang dalawang tagapangalagang ito ay higit pa sa karaniwang mga kalaban, ang kanilang kalakasan ay nananatiling nababalot ng hiwaga. Malakas na bumagsak sina Goku at Vegeta sa lupa. Nagpasya silang pansamantalang tumigil upang unawain ang nangyayari. Gulat na gulat si Gohan at sinabi,
Imposible, kanina lamang ay nasa kanila ang kalamangan. Paano sila nawala ng kontrol ng ganoon kabilis? Biglang nagsalita si Whis. Goku, Vegeta, alam ninyong mabuti na ang tunay na panganib ay hindi pa dumarating. Tiyak na pinipigilan pa nila ang kanilang tunay na kapangyarihan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ang liwanag sa paligid natin ay humihina. May palaisipan sa estilo ng pakikipaglaban ng inyong mga kalaban, isang palaisipang dapat ninyong lutisin bago ninyo maubos ang lakas ninyo sa wala. Lumapit ang dalawang tagapangalaga ng may matatag na hakbang, pinalilibutan ng pagod at nanghihinang sina Goku at Vegeta. Tutal malapit na rin ang inyong wakas, ipapakita na namin sa inyo ang katotohanan. Natahimik ang lahat, kahit si Goku ay itinaas ang ulo, nakatuon ng husto. Sabi ng tagapagbantay, ang unang bagay na dapat ninyong maunawaan, hindi kayo kailanman nakipaglaban sa dalawa. Iisa kami, isang isip, isang kaluluwa. Dalawang katawan na gumagalaw na parang dalawang daliri sa iisang kamay. Nagpatuloy ang tagapagbantay sa pagsasalita. Noong nakikipaglaban kami sa Goku, alam na ng isa kong katawan ang bawat galaw na gagawin mo. Sa di masukat na bahagi ng segundo, kaya agad itong kumikilos upang pigilan ang atake mo. At ganoon din ang nangyari sa'yo, Vegeta. Hindi kayo humarap sa dalawang magkahiwalay na mandirigma. Humarap kayo sa iisang sentral na kamalayan na perpektong naghahati ng mga papel. Dagdag pa nito, at sa mismong sandaling pinakawalan ninyo ang inyong atake, nagsanib ako sa iisang katawan upang isipin ninyong tinamaan ninyo ang buong katawan ko. Ngunit nang lumampas ang presyon sa kritikal na hangganan, muli akong nahati sa dalawang katawan upang maprotektahan ang sistema at maproseso agad ang pinsala. Kapag tinamaan ninyo ang isa, nahahati ang sakit sa aming dalawa, at ang pinsala ay naghihilom sa bilis na hindi ninyo kayang maisip. Kaya walang paraan para mapabagsak ninyo kami, anuman ang gawin ninyo. Lahat ay natigilan. Mabilis na nagsuri si Piccolo. Para matalo sila, kailangan nila Goku at Vegeta umatake ng sabay sa dalawang katawan nila. Pareho ang lakas at eksakto ang tiyempo, kahit kaunting sablay maaari silang mapahamak. Kalmadong sumagot si Whis. Mukhang tama ka, pero halos imposible iyon. Magkaiba ang galaw at intensyon ng mga atake nina Goku at Vegeta. Dalawa ang isip nila, samantalang ang kalaban nila ay iisang isip na kumokontrol sa dalawang katawan. Malaking kalamangan iyon. Bumigat ang katahimikan. Pumikit si Goku para mag-focus, habang tahimik siyang pinapanood ni Vegeta, hinihintay ang kanyang sasabihin. Sa wakas, nagsalita si Goku. Vegeta, may hindi pa tayo naiintindihan. Paano natin matatalo ang kalabang may dalawang katawan pero iisang kaluluwa? Nanlaki ang mata ni Vegeta. Huwag mong sabihin, Kakarot. Iniisip mo ba ang iniisip ko? Hindi sumagot si Goku. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kahit ako lang o ikaw lang ang lumaban, matatalo pa rin tayo. Kailangan natin ng dalawang magkaparehong atake sa iisang sandali, parehong lakas, parehong katawan. Hindi yun mangyayari, maliban kung maging isa tayo. Alalahanin mo si Trunks. Alam kong para sa kanya ka lumalaban. Ako rin para kay Goten. Alalahanin natin kung bakit tayo lumalaban. Alalahanin natin ang lahat ng nawala sa atin, at ang mawawala pa kung mabibigo tayo ngayon. Iniunat ni Goku ang kamay niya, isang tahimik na pakiusap. Pumikit si Vegeta. Mahabang katahimikan. Pagdilat niya, matindi na ang desisyon sa mga mata niya. Sige Kakarot, gawin na natin. Sabay silang tumayo. Tahimik silang pinanood ng mga tagapagbantay. Nagkaharap sina Goku at Vegeta. Huling titig. Pagkatapos, perpekto ang galaw. Tama ang hakbang. Eksakto ang oras. Isang matinding puting liwanag ang sumabog. Yumanig ang buong universe. At unti-unting naglaho. Naghintay ang lahat na lumitaw ang pagbabagong anyo ni Goku at Vegeta ngunit walang lumitaw. Nakatayo pa rin sina Goku at Vegeta, magkahiwalay, gaya ng dati. Napahiyaw si Gohan sa gulat. Ano? Hindi naganap ang fusion. Paano? Dahan-dahang lumapit ang isa sa mga tagapagbantay. Tapos na ang laro na ito.
Sa isang kisap mata, isang napakalakas at dobleng hindi nakikitang atake ang dumagundong at muling ibinaon sina Goku at Vegeta sa lupa. Matapos mabigo ang fusion, para silang naging hamkag na anino. Mabilis ang mga pangyayari, ngunit mabagal ang sakit. Yumanig ang lupa sa bawat tama. Tumalsik ang dugo, may mga butong na biyak. Umuulan ang mga suntok, may maliliit na pagsabog ng shockwave, hanggang sa pareho silang bumagsak, nanginginig sa matinding sakit. Sa mga upuan, habang lahat ay natulala, huminga ng malalim si Whis. Sa wakas ay nakita na niya ang nawawalang piraso ng palaisipan. Ang fusion dance, marahan niyang sabi, ay nakasalalay sa ganap na balanse ng dalawang katawan. Ngunit ang katawan ni Goku ay ganap na nagbago sa pamamagitan ng kwintas. Iba na ang kanyang biolohiya kumpara kay Vegeta. Kaya nang magsanib ang kanilang enerhiya sa huling sandali, bumagsak ang fusion. Wala itong nahanap na pagkakapareho. Sa sandaling iyon, matapos manatiling tahimik sa buong laban, ang tinig ni Zeno, na tila inosente ngunit makapangyarihan, ay nagpabahala sa buong arena. Sige, maaari na ninyo silang tapusin. Isang napakalaking liwanag ang nagtipon sa mga kamay ng mga tagapagbantay. Papalapit na ang kamatayan. Walang makagalaw. Tila tapos na ang lahat. At nang halos magdilim ang lahat. Huminto ang lahat. Nagyelo ang sandali. Parang hinila sina Goku at Vegeta sa isang lugar na hindi saklaw ng realidad. At doon, may narinig silang tinig, dalawang ngunit sabay ang pagbigkas. Ama! Iminulat ni Goku at Vegeta ang kanilang mga mata at itinaas ang kanilang mga ulo. Sa isang tabi, nakatayo si Goten, kalmado, may kakaibang kapanatagan. Sa kabila, si Trunks, may kaparehong tiwala at katatagan. Nagsalita si Goten. Ama, ikaw ang laging pag-asa kapag bumabagsak ang lahat. Paano mo nakalimutan ang sarili mo ngayon? Sumunod si Trunks. Ama, matapos ang lahat ng taon, ikaw ang nagsabi sa akin na ang matibay na kalooban ang tumatalo sa imposible. Nakalimutan mo na ba? Sabay silang nagsalita, ang kanilang tinig ay tila umaalingaw-ngaw sa mismong kawalan. Alalahanin ninyo, hindi kayo dalawa na magkahiwalay. Kayo ay dalawang kalahati. Hindi ninyo kinukumpleto ang isa't isa, kayo ay nagiging buo dahil sa isa't isa. Biglang may aninong gumalaw sa likod nila Trunks at Goten. Mabibigat ngunit tahimik ang mga yabag, tila yumuyuko ang hangin sa kanilang presensya. Mula sa likod, lumitaw ang ama ni Zeno, taglay ang kamahalan at katatagan. At mula naman sa likuran ni Goten, umusbong ang ina ni Zeno, kalmado, at puno ng kapayapaan. Nagsalita si Ozerius ng may karunungan, Vegeta, ang diwa sa loob mo ay hindi kapangyarihan ng digmaan kundi isang kislap ng kalooban. Ang kislap na ito ay mag-aapoy lamang kapag natagpuan nito ang liwanag na bumubuo rito. Sa kabilang panig, marahang nagsalita si Alicia kay Goku, ang liwanag sa loob mo ay hindi lamang para sa labanan. Isa itong apoy na nagbubukas ng landas gaano man ito kahirap. Ngunit ang liwanag na walang dalisay at tunay na kalooban ay nawawala hanggang sa maglaho. Ang liwanag at kalooban ay kapwa hindi buo kung wala ang isa't isa. Ang pagsasanib ay hindi maisisilang kung ang puso ay may bahid pa ng tunggalian, bakas ng ego, o kahit mumunting pagnanais na higitan ang isa. Nagpatuloy si Ozerius. Ang tunay na asensya ng pagsasanib ay hindi nangangailangan ng galaw, teknik, o kapangyarihan. Kailangan lamang ninyong ayusin ang intensyon, alisin ang lahat ng alitan sa puso at magtiwala, isuko ang inyong mga kalooban sa isa't isa. Mahinang wika ng ina ni Zeno, kapag kumalma ang puso mo, Goku, lalapit ang iyong liwanag. At dagdag ng ama ni Zeno, kapag bumaba ang iyong pagmamataas, Vegeta, lalambot ang iyong kalooban. Sabay nilang sinabi, kapag ang inyong damdamin ay naging isa, ang esensya ay kikilos sa sarili nitong paraan. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata. Ipinikit din ni Vegeta ang kanya. Huminga sila ng mabagal, magkapareho ang nasa isip sa unang pagkakataon mula nang sila'y unang nagkita. Binitiwan ni Goku ang lahat ng galit. Ibinaba ni Vegeta ang lahat ng pagmamataas. Nagtiwala si Goku nang walang anumang pag-aalanlangan. Binuksan ni Vegeta ang kanyang puso nang walang pagtutol. Handa nang umatake ang dalawang gwardya.
Ang oras ni Goku at Vegeta ay tila naging eksaktong sinusukat, ang wakas ay nalalapit. Ang kanilang mga asawa ay nakatanaw, wasak ang mga puso ngunit kumakapit sa pag-asa na tila pinipigilan nilang tuluyang mabuwal. Habang lalo pang pinapalaya ni Goku ang kanyang galit, lalo pang naglalapit ang kanilang mga kamay. Habang higit na ibinababa ni Vegeta ang kanyang kayabangan, lalo pang nagdidikit ang kanilang mga palad. Sumugod ang mga gwardya, at biglang sumabog ang isang napakalaking liwanag na bumalot sa buong mundo. Naipagtabuyan ang mga gwardya palayo. Kumalat ang liwanag ngunit hindi tulad ng dati. Hindi ito bughaw o nagliliyab. Ito ay purong puti, banal, malinaw, at napakadalisay na tila sagrado. Liwanag na hindi nanununog kundi nagpapadalisay. Liwanag na hindi lamang nagmula sa kanila, kundi tila nagmula sa pinakadiwa ng buong mga universo, nagkaisa ng walang pagtutol. Lahat ay napapikit, maging si Zeno ay hindi nakayanang titigan ang liwanag. Ang liwanag ay hindi malabo o magulo. May nabuo, may isinilang hindi lamang mula sa kapangyarihan kundi mula sa intensyon, mula sa kadalisayan, mula sa dalawang kaluluwang winasak ang kanilang ego sa unang pagkakataon. Lumakad ang pagsasanib. Hindi karaniwang mga hakbang, kalmado, tiyak, na para bang ang oras mismo ang nagbigay daan. Ang liwanag ay hindi na bumalot sa paligid, ito'y naging isang panloob na ubod, nakapaloob sa kanyang katawan, nagniningning tulad ng isang ganap na bituin na hindi na nangangailangan ng kalawakan upang magliwanag. Nanaig ang katahimikan. Lahat ay natigilan. Maging si Zeno ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang mga gwardya ay napaurong, bakas ang pagkabigla, sa unang pagkakataon sa kanilang pag-iral. Siya ay isinilang. Ang pagsasanib ng liwanag taglay ang lakas ni Goku, at katatagan ni Vegeta, at ang kadalisayang hindi pa nila kailanman na ipakita kahit sa kanilang mga sarili.